Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, May 29, 2025. Umiiral nga po ngayon sa ating bansa itong southwesterly wind flow. Nakakaapekto nga po yan sa parte ng extreme northern Luzon, Ilocos region, kasama po ang Zambales, Bataan at ang Palawan. Asahan nga po natin mataas ang posibilidad ng pagkulimlim ng kaulapan na may kasama mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, wala pa naman po tayong posibleng imomonitor na bagyo na makakaapekto sa ating bansa. May mga posibilidad na low pressure area na mabubuo sa ating bansa, pero ito po ay mababa pa naman ng tsansa na maging isang bagyo. Dito po sa ating rain map animation, so expected nga po natin mamayang alas 12 ng tanghali, mataas ang posibilidad na magkaroon ng mga pag-ulan dito nga po sa may western section ng Luzon. Kasama po yan ang parte ng Mindoro provinces, Palawan, at may mga chance ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito po sa may parte ng Visayas. Asahan din po natin may chance ng pag-ulan dito nga po sa malaking bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya, asahan natin mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan sa extreme northern Luzon, sa Ilocos region, kasama rin po dyan ang Cagayan Valley. Asahan din po natin na makulimlim ang kaulapan ng Central Luzon, Metro Manila, at asahan natin may tsansa ng pag-ulan sa may parte naman ng western section ng Visayas at ganoon din nga po sa parte ng Mindanao. At pagdating naman po ng alas 9 ng gabi mamaya, asahan naman po natin na dahan-dahan nagaganda lagi ng panahon. Subalit, ito nga po ay magkakaroon ng mga pagkulimlim ng kaulapan dahil nga po sa southwesterly wind flow. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po May 30, expected nga po natin mataas pa rin ang posibilidad ng pag-ulan sa may parte ng extreme northern Luzon, western section ng Luzon, at asahan din muna natin sa may parte ng Palawan. Pagdating naman po ng May 31, dito po asahan pa rin po natin yung southwesterly wind flow at makakaapekto pa rin po yan sa western section ng ating bansa. Pagpasok naman po ng unang araw ng June, dito nga po magkakaroon na ng posibilidad na pagbugso ng southwest monsoon o yung habagat. Pagdating po ng June 2 hanggang June 3, expected natin yung western section ng ating bansa makakaranas na po yan ng mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pagulan lamang. Pagdating naman po ng June 4 hanggang June 5, asahan nga po natin yung western section pa rin po ng ating bansa ay makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At magkakaroon nga po ng mga posibilidad na low pressure area dito nga po sa may Philippine Sea, sa may parte naman po yan ng Taiwan. At ito naman po sa ngayon, mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Dahil yung low pressure area na to, sa pagbabanggaan nga po ng dalawang hangin, dito nga po yun ang gagaling sa parte ng China at yun ang gagaling nga po dito sa may posibleng habagat. Pagdating naman po ng June 6 hanggang June 7, asahan nga po natin, lalo na po by June 7, mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa may western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng June 8 hanggang June 9, asahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pa rin dito nga po sa western section ng ating bansa dahil nga po yan sa habagat. Pagdating naman po ng June 10 hanggang June 11, expected pa rin po natin na mataas ang tsansa ng pag-ulan sa western section po ng ating bansa. Pagdating naman po ng June 12, mataas ang tsansa ng pag-ulan. May mga malalakas na pag-ulan sa Mindanao, dito po sa parte ng Visayas, hanggang dito po yan sa may parte ng Bicol region, Palawan at western section ng Luzon. Dahil nga po sa pagbugso na ng southwest monsoon ayon sa ating advanced weather forecast, asahan nga po natin yung western section ng ating bansa ay mas makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil nga po yan sa may southwest monsoon.
Again, inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.